Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamamasyal tayo." Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kaburulan, sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghiganti. Susumpain ka at palalayasin sa lupain ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig." "Napakabigat namang parusa ito," sabi ni Cain sa Panginoon. "Ngayoy pinalalayas mo ako sa lupang ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sinumang makakakita sa akin." "Hindi," sagot ng Panginoon. "Parurusahan ng 7 ibayo ang sinumang papatay kay Cain." At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sabi ng ina, "Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel," at ito'y tinawag niyang Seth. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ng tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusad ang aking mga utos, at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin. Ang inyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako ay magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo po.
sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napaputong hininga ng malalim si Jesus at ang wika. Bakit nakahanap ng tanda? Sinasabi ko sa inyo, hindi siya papakitaan ng mga tanda. Iniwan niya sila. At pag nasakay sa bangka, ay tumawid sa ibabaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Siguro ay ugaling tao talaga. Yung tayo ay naghahanap ng mga tanda. Di ba? Kaya itong Valentine's Day na nakalipas ay napakalaking negosyo. Bakit? Kasi kayong mga kababaihan ay mahilig na bigyan ng bulaklak, chocolate. Kapag hindi nabigyan, ay nangaaway ng asawa o ng boyfriend. At sabi, akala ko bagay ako special. Ba't ako wala? Kasi nga, nahingi ng tanda. Tanda na special, hindi binibigyan. Tama nga natin naman, ano? Pero, sa ganitong katotohanan, okay yun. Ang medyo sala lamang talaga atin ay minsan nariyan na yung tanda, hindi pa natin napapansin. At minsan, ibinibigay na yung tanda, mayroon tayong ibang dahilan, kaya ayaw din nating pansinin. Yung isa hindi natin napapansin, yung isa naman ayaw nating pansinin. Katulad nitong karanasan ni Lord. Isipin nyo ito'y ikawalong kabanata na ni Marcos. At pag binasa nyo yung mula unang kabanata hanggang ikapito, napakaraming pagkakataon pinakita na ni Lord kung sino siya. Nagpagaling na ng may sakit, nagpalayas na ng demonyo, nagpakain na ng mahigit 4,000 tao, ng 7 pirasong tinapay ang ginamit, lahat na ng tanda para masabi man lamang na ito'y propeta. Hindi na muna yung Mesiyas, ha? Yung munang propeta na ipakita na ni Lord. Pero tingnan ninyo, nasa ikawalong kabanata na tayo, ito pa sasabihin ng mga Pariseo. Humihingi sila ng tanda. So, ano ibig sabihin? Naroon na lahat ng tanda o hindi napansin o ayaw pansinin. Alam niyo mga kapatid, minsan yan din ang problema natin. Minsan ang dami nating hinihingi sa Diyos para lamang sabihin sa Kanyang, Lord, ako ba talagang mahal mo? Isipin mo yung palamang tanong, ako ba talagang mahal mo? Yung itanong mo. Ibig sabihin, mahal ka na Diyos. Bakit? Ay kaya mo pa humara sa Diyos eh. Yung nalangi kayo nagising sa umaga, hindi pa matanda ng pag-ibig ng Diyos sa iyo yan? Yung na lamang may pinagdadaanan ka, hindi ka man lamang nalugmok doon sa iyong pinagkakatayuan at kinakaya mo, hindi kaya tanda na yan? Ang dami eh. Minsan lang may gusto tayong atin. At minsan lang, sana, yun na nga lamang, hindi lang natin napansin. Pero sa totoo lang, bulag, pipi, bingi lamang ang hindi kayang makita ang tanda ng kabutihang loob ng Diyos, ang awa ng Diyos, at ang pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Kasi nakakahiya minsan. Bakit? Hindi na akong nakausap, taong tukha, na kung titingnan mo'y walang-wala, ay nagbibigay pa sa salamat pa sa Diyos. Pag-isipan natin mabuti, mga kapatid. Kasi ang mga tanda, nariyan na. Walang masamang maghanap sapagat likas sa atin yan. Pero ang masama ay kapag kaharap na ang tanda, ay hindi pa pinapansin o ayaw pansin.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Sabi na pa kinabangan o sa niyang banal. Ama naming lumikha, kami nawa ay dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Pinaway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming laging sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Utang na loob ang bunsod upang gulitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang salinang ligayang hindi malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan. Kaming lahat ngayon nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa Ama naming banal, kayo po ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ng tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman, nung matapos ang unan, hinawakan niya ang kalis, pulikan niya ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbuhin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Matay si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasama po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingnan niyo po inyong simbahang lagay
ganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin din po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Sana mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa inyo, Diyos, amang mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ngayon ng buong lakas. Amen. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang lupa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin kakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, itas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-isa sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian tayo ngayon ng kapayapaan sa isa-isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging. Of spiritual communion by Jesus. I believe that you're present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo niyo po sa banal na pakikinabang, ay gawin niyo pong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob niyo pong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Oratio Imperata. O Diyos amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa inyong mapagpalang pagkalinga sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasan lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 virus na maraming nang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito
ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganun na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalatan nito. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming mga mahal sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang di namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng Kristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng biglang awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At manalangin sa iyo, may tayo tagay ang mga biyaya dulot ni Kristo.